Sinimula nang i-revise o baguhin ngayong araw ang draft partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, ano raw ang babaguhin sa report at bakit ito gagawin? Jiggy, kasalukuyang binabago o nire-revise ng Senate Blue Ribbon Committee yun ngang partial committee report kaugnay sa mga pagdinig na ginawa ng komite sa flood control scandal. So himayin lang natin kung matatandaan nyo, Jiggy, yung nag-leak na document last week tungkol dun sa draft partial committee report, ang kabilang sa mga rekomendasyon doon ay pagsasampa na rekomendasyon para sampahan ng kasong plunder, bribery, malversation of public funds yung ilan sa mga dati at kasalukuyang mambabatas. So ilan na dyan sila Senators Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, dating Congressman Zaldico, Mitch Cahayon-Uy at dating Senator Bong Revilla. Pero dun sa nirevise na wording o yung language o tono nitong partial committee report na ito, wala na yung recommendation to file charges, kundi recommendation to undergo preliminary investigation. Dahil ang sinasabi ni Senator Ping to begin with, hindi naman talaga ang magpa-file ng kaso ay Senado. Dahil trabaho yan ng Ombudsman at DOJ. Pakinggan natin, Jiggy, yung bahagi ng paliwanag ni Senator Ping Lacson. Yung tatlong senador, hindi na to be charged, but to undergo PI. PI. Yun din naman talaga yung ibig sabihin doon sa hindi naman namin pwedeng i-recommend sa court, na i-charge sa court, kasi only the DOJ and the Ombudsman are authorized to file the information for any person to be charged before the court, di ba? So kinorek lang namin yon. Jiggy, ang mahalagang tanong natin dyan kay Senator Ping Lacson, humina ba yung kanilang rekomendasyon or na-weaken ba? Ang sabi ni Senator Ping Lacson, hindi napahina yung rekomendasyon, parehas pa rin yung substance, walang substantial na binago doon sa committee report na yan. Dahil yung sinasabi nilang rekomendasyon for preliminary investigation doon sa 6 na opisyal na nabanggit ko kanina ay para sa parehas na kaso, which is plunder, bribery, malversation of public funds, yung violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So it's the same. Pero tinanong ko rin si Senator Lacson, kasama ba si i-recommend para sa preliminary investigation si dating Speaker Martin Romualdez? Ang sabi ni Senator Lacson, hindi niya matandaan kung kasama si Romualdez dyan sa ilalabas nila na partial report. Pero ang mahalaga para sa kanya ay kumpiyansa siya na makakakuha siya ng sapat na lagda o yung 11 senators o 11 signatures para ma-report out yung committee report na yan. Hopefully, makuha nila yung 11 signatures or more this week and then maibababa na sa plenary next week at mapagdedebatehan na yung laman ng committee report na yan, Jiggy. At may kinalaman ba itong revision ng report dyan sa umuugong na kudeta sa Senado? Jiggy, natanong ko rin si Senator Ping Lacson kung una, bago yan, may kinalaman ba doon sa umaangal kasi, Jiggy, yung ilan sa mga membro ng minority bloc doon sa direksyon na pinupuntahan nitong committee report na ito na tila ang nadidiin daw ay puro mga senador at wala halos mga kongresista. So sabi ni Senator Ping, walang kinalaman yan sa angal ng minority bloc. So natanong ko rin siya, may kinalaman ba yan doon sa supposedly ay coup o tangkang kudeta laban kay Senate President Tito Soto? Sabi ni Senator Ping, walang kinalaman yung pagre-revise na ginagawa ngayon sa draft report doon nga sa tangkang pagkudeta kay Senate President Soto. Narito bahagi ng pahayag muli ni Senator Ping Lacson. Nothing to do with the supposed coup against SP? Wala. Yung pag-change ng language? Ano yan? Sa majority pa lang yan. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Kasi sabi ko nga may baseline ako, di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala. Jiggy, bukas naman daw si Senator Ping Lacson sakaling may mga amendments tungkol doon sa committee report na gustong i-introduce yung kanyang mga kasamahan. Basta sana ay umabot sa plenaryo at ma-report out ito at mapagdebatehan. Kinlaro din ni Senator Ping Lacson na pwedeng pumirma yung kanyang mga kasamahan. Hindi lang yung mga sang-ayon sa committee report, Jiggy, kundi pati yung mga dissent o yung kung may mga reservation sila, pwede silang pumirma para lang maibilang sana doon sa 11
o 11 lagda na kinakailangan para sana matawag talaga itong official committee report at maibaba at maipresenta sa plenaryo, Jiggy. At papayag ba si Senator Lacson kung may idadagdag o aalisin dyan sa mga pangalan sa report na yan? Sabi ni Senator Ping Lacson dyan, kung yung mga kasamahan niya sa Senado may gustong idagdag nga o ibawas dyan sa committee report na ilalabas nila, sana may mapresent silang ebidensya para mapagdibay kung ano man yung idadagdag o ibabawas nila. Narito muli yung bahagi ng pahig ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin, Jiggy. Hindi pwedeng say-so, madaling mamuna eh. Bakit si Speaker ganito, bakit? Nasa ebidensya mag-present sila, they are members of the committee. Tumulong sila, hindi sila, instead na mag-criticize lang, tumulong na lang. Jiggy, nilinaw din ng Senator Ping Lacson na bukod dun sa mga rekomendasyon, sino ba yung ipapa-undergo ng preliminary investigation, sino ba yung pakakasuhan, sana bigyan din daw ng importansya doon sa ilalabas na partial committee report, yung legislation at yung mga hakbang na ilalagay nila para maiwasan na nga na mangyari yung ganito kalawak na korupsyon sa mga government projects, kabilang na dyan yung mga flood control. Yan muna ang latest mula sa Senado. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.